Yeah, that, as I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganong practice. Opo. Yes, sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings... Tapos sinulit ko ng... Opo. Ito kaninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng... Sinulit ko noong 2019, nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil society organization na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin naman nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryo panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan din. Alam mo naman din yan. Nanggaling ka na rin naman dyan. So ati pong ipagkadiinan, sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag Bicameral Conference Committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba? Alam mo na rin naman natin, yung... My team manage over 200 campaigns a year at the Opera House, and Monday.com really helped with efficiency across the team. Unang meeting, formal meeting ng bicameral conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group bicam yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group bicam, 2 tao lang yon, yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. So halos hindi na rin na-monitor. Although, amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin sa mga miyembro ng BICAM yung mga nagdi-disagree na mga provision. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga hindi na malaya ng mga senador. Kasi pagbalik, pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang, parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan, at hindi mo na rin, wala ka na rin time para pusisiin kasi parang pagka ikaw na nga abala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa, hindi mo talaga kayang basahin kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid para pirmahan, para basahin mo pa yon, parang napaka-kontrabida mo. So, anong nangyayari? Kanya-kanya pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, Senator Amy, na hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuwelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito na meron talagang akap dyan na item. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan ng una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Yung good faith na tinatawag. Yes. Kaya nga may napaka-importante yung mayroong mutual trust, kailangan mayroong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng Bicameral Conference Committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rule, yung itatakel, yung disagreeing provision na hindi nasusunod. Kasi pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House
at saka ng Senado. Ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, maraming nagsisingit for the longest time. Hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Opo. Marami talaga nagsisingit. Ted, kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Sen pa yung Senate President, na mas malala yung ginawa noon. Kasi natuklasan namin, nag-ratify na yung House, tapos na yung bicameral conference, nag-ratify ang House ng kanilang version, na pareho sa Senate version, na niratify din ng Senado. Nang makita namin yung enrolled bill, nakita namin, meron dagdag na 75 billion pesos na wala naman doon sa niratify. So nagpulong-pulong kami, kaming ilang mga senador, ang napagkasunduan namin sa advice ni Senator Franklin Drilon, kasi siya naman yung magaling na abogado sa aming grupo. So ang kanyang suggestion kay Senate President Tito Soto, ang i-qualify na lang yung pipirmahan. Kasi kung hindi naman niya pipirmahan yung enrolled bill, magkakaroon ng reenacted budget. Panahon ito ni Pangulong Duterte at speaker naman noon si ex-President Arroyo. So ang ganun nga ginawa ni Senate President Soto na okay, pipirmahan ko itong enrolled bill pero merong qualification na ang pinipirmahan ko lang yung bahagi na niratify ng Senado. Nung niratify namin at hindi yung buong enrolled bill. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon at pinag-uusap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ng Malacanang, dinito, hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Pinakamalaking bito yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sa, sabihin ko sa akin ito, kalokohan ng House, na magsingit pa ng amendment after ratification. Yun ang napakasama. So isipin mo, ratified na, i-amend mo pa. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill, i-ano mo lang, ipiprint mo lang yun bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero in-amend pa nila at nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo. Kumbaga, niratipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprubahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya ang nagkulang dahil sa lookout niya iyon na merong isiningit na AKAP fund. Ako gusto kong bigyan ng benefit of the doubt, Senator Angara, na napalusutan din siya. Na hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Pero yung basic muna, Ted, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino, kapos ang kita Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga, Ted, di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much. Kaya kung tutuusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong meron na tayong tupad. Meron pang bago ngayon lumabas yung MAIT, yung medical assistant. Tapos meron pa tayong 40. Opo. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yan talaga ng budget. Bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services. Talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, ba't magkikreate ka ngayon? Sneaky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito parang hindi masyado makita do sa ilalim nung after nung quick response fund, nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At base na rin do sa napag-alaman natin, di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Ibig sabihin, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. Nangyari rin yan noon na, Ted, yung DILG tinanong namin, kasi karamihan noong sa 75 billion, sa ALGO yata napunta dun sa assistance to local government unit. Nung tinanong namin Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang, ang nakakaalam lang sa pagsingit,
yung ilang miyembro ng House. Ted, katunayan, itong AKAP, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na meron palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip kasi alam naman natin kung sino lamang yung nakakaalam na meron palang item na ganun ang pwede mag-access. Kasi kung hindi mo alam na meron palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yon? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign doon sa firma, doon sa People's Initiative, doon gagastusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Pero yun ang naging suspecha ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, no, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs. Ayun. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan nating talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikitan ng mata. Opo. LGUs. Anyway, Senador, nabanggit nyo yung, sabi nga ho ninyo, no, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pirma, pagpapirma sa kanilang constituents, ay mga government projects, no? Ang iba nga daw umano, sinasabihan na kayo nang bahala, mag-deliver ng pirma, pero meron kayo matatanggap na alokasyon for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bonoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano ho yung say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? 176 billion na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM, no, mismo rin na isingit po ito. Lump sum po yung turing dito, Senador? Kung walang items, kasi kung hindi alam ng DPWH, tapos walang program of work, ibig sabihin, lump sum talaga yan. So, mag-identify niyan, mga mambabata. So, balik na naman tayo doon sa kalakarang prior to November 2013 na idiniklara ng unconstitutional yung pork barrel. Balik na naman tayo sa pork barrel. Yun nga po, ano, itong mga pangyayaring ito, ang tawag dito, sir, insertions. Insertions, aka amendment. Opo. Pero sabi nga ho ninyo, wala namang illegal dito kasi nga, supposed to be ang power of the purse ay nanggagaling sa Kongreso. Pero paano po ito inaabuso sa inyo pong karanasan nga? Para lang ho mas maintindihan ng taong bayan na nakikinig ngayon sa atin. Paano ginagawa? Opo, paano ito inaabuso? Di ba? Insertion actually, wala namang illegal dyan, di ba? Kasi nga, kung meron kayong isinisingit na importante na dapat ponduhan at yung pong papakalat ng pondo sa mga nararapat tumanggap ng mga ahensya. Pero paano nga po ito inaabuso during your time na kayo po nagbabantay sa ating pambansang budget? Inaabuso kasi pinapalusot yung sa implementasyon, saka pa lamang sasabihan. Siyempre, laging palusot nila. Hindi naman namin hawak yung pera. Laging ganyan yung palusot eh. Maski nung pork barrel ng araw, hindi namin hawak yung pera. Nasa ahensya. Totoo naman yon. Pero sino yung nag-identify ng project at sino yung mag-iimplementa? Halos ang nag-iimplementa na, hindi na yung ahensya na maliwanag naman sa ating Constitution base sa separation of powers, sa principle of separation of powers. Napakaliwanag maski doon sa ating budget processing, budgeting process. Napakaliwanag doon. Nagsisimula yung budget process doon sa tinatawag na budget preparation.
Iyon ay nasa executive branch yun. Pagkatapos, sasabit ng Pangulo within 30 days after noong opening ng Kongreso para sa budget authorization. Yun na yung pag-legislate. At pagkatapos, babalik ito sa executive branch para sa budget execution. At pagkatapos ng budget execution, diyan papasok yung pang-apat na phase o yung sa cycle, budget cycle na budget accountability. Itong budgeting process natin, Ted, sa Pilipinas, continuing cycle na overlapping. Ang ibig sabihin nun, habang ang Kongreso nagdi-deliberate doon sa tinatawag na budget authorization phase ng cycle, gumagana na uli yung budget preparation. Kasi as early as January ng present year, yung prior year na pagbabalance ng budget, meron ng tinatawag na budget call. At kung pag-aaralan natin yung budgeting process o budget cycle, napaka-intricate at saka napaka-thorough. Kung masusunod lang sana yun, napakaganda. Kasi after ng budget call, na kung saan ito na yung initial lang ito, no? Magkakaroon ng citizen engagement tinatawag. Dito na yung ibig sabihin sa mga lokalidad, nakipagkonsulta sa mga NGOs, CSOs, o ano ba yung mga proyekto natin dito sa ating syudad? Ano ba mga proyekto sa ating mga bayan-bayan sa probinsya? Pagkatapos, pupunta na ito, tatawid na ito papunta doon sa tinatawag na Regional Development Council, yung RDC. At pagkatapos doon, yun nga, tuloy-tuloy na yung mga ahensya magko-consolidate, magko-convert. Yung mga ahensya na ngayon, dudulog na sa DBCC. Magpapatawag yung DBCC ng konferensya. Isasabit na yung mga rekomendasyon ng mga ahensya, DPWH, DOTR, at lahat na at kung ano-ano pa, na pinagbasihan ito, pinanggalingan, yung sa local government participation, yung mga local development council. Pero Ted, nung napansin ko, panahon pa namin ito, kinuwestiyon ko na rin ito, bakit pag pinag-aralan natin itong budget, 20% lamang, hindi lumalampas ng 20%, ang na-adapt na nanggaling sa mga provision, na nanggaling sa RDC. Ibig sabihin, baliwala yung Regional Development Council. So dito na nagkakaroon ng parang imbalance pagdating sa development. Kung sino lang yung malakas, malapit sa kusina, so to speak, yun lang ang nabibayaan ng mga infrastructure projects, pati mga ayuda. At yung malayo sa kusina, yung ibig sabihin na natin hindi naging kaalyado o hindi kaalyado ng administrasyon na pag-iiwanan sa development. So merong imbalance. Pero kung nasusunod lamang yung budgeting process, yung budget cycle, na merong citizen engagement at yung mga local development council, malaki ang say para sa pagbalangkas ng national budget. Hindi mangyayari yon. Mawawala ng bahid politika yung pagdidistribute ng pondo galing sa budget. Ang masama pa nga, nag-evolve na ng evolve, hindi lang yon. Andyan na yung recommendation ng RDC na 20% na nga lang at nandyan ang recommendation ng mga ahensya. Pagdating sa BICAM, bubisitin pa ng Bicameral Conference Committee na babaguhin pa. So talaga hindi mo na makilala. The better word to describe it is mangled beyond recognition. Mangled na nga, minuntilate pa. So hindi mo na talaga makikilala. At lihim pang ginagawa, yun ang masama. So sa implementasyon, kung sino lamang yung kongresista na naka-in doon sa sirkulo at sino yung senador na naka-in, yung kanilang mga lugar at yung kanilang mga pet project ang nabibigyan ng pondo kasi yun ang naipasok na sa national budget. Kaya nga nagkaroon ng ito, labas sa usapan, Ted, pero related din. No? Kaya nagkaroon ng usap-usapan na magkakaroon ng coup sa Senado. Kasi ang balita, kasi alam mo Ted, may mga staff ako na nandyan din sa mga sa members ng staff ngayon ng iba't ibang senador. Nakakalat sila dyan. Yung iba, no? Yung iba naman, umiba na ng linya. Kaya maski pa paano, mayroong nakakarating sa ating mga balita na tungkol sa nangyayari sa Senate. Yung naging controversy tungkol sa puro rumor na naman dyan sa Senate, parang nakaltasan yung maraming senador
magugulat ka sa mga halaga, Ted. Ito naman, usapin na nasagap lang natin, na report lang, na hindi ko pa nababalidate o mahirap i-validate kung totoo. No, na merong parang tilang yung 160 billion pesos dyan sa budget dito sa 2024 na para paghati-hatian ng 24 senators. So kinumpute ko, Ted, nasa mga 6+ billion each kung standard. No? Pero nangyari, mukhang nakaltasan yung 21 senators. Parang 3 o 4 o 5 lamang ang doon napunta yung nakaltas na 100 billion. So nag-aalboroto yung iba na bakit ganito na lamang. Pero alam mo, Ted, kikilabutan ka kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na unconstitutional ang pork barrel, 200 million ang bawat senador, 70 million ang bawat kongresista. Pag may umabot, may narinig ka noon ng 500 million, medyo anomalous na. Parang medyo, teka muna, medyo lamang na yata ito, medyo kaswapangan na yata ito. Pero pag ngayon, of course, may inflation tayo, pero at lumaki na rin yung budget. Kaya hindi umaasenso yung Pilipinas, Ted, kasi oo nga, lumalaki yung budget, lumalaki yung utang, pero saan napupunta? Yan hong binabanggit nyo na alokasyon sa mga senador. Ano po yan? Kaninyo ang figure ay 6 billion pero yung 6 billion na iyon ay pondo na maaari nilang i-allocate sa mga gusto nilang proyekto? Actually, naka-appropriate na yon. Dahil nasa budget na Kasi bawal nga yung yung i-identify mo yung proyekto after maipasa yung budget. Dahil nung after 2013, sinabi na nga ng Korte Suprema, bawal na yon. Pero nasa budget na yon, pero nagkakaintindihan na rin na pet project ng kung sino-sino yon. Hindi lamang sa Senado, kundi sa Kongreso. Ted, kaya nga, alam mo na, may natanong akong congressman, maski sila, nagugulat din, yung ilang kongresista na hindi ka bahagi dito. No? Kasi tinanong ko sa, at least sa isa, ilan na ba ang congressman na kontraktor? Sabi niya, ang huling bilang niya, 67. Ito noong mga 6 months ago ito. Hindi ko lang alam ngayon kung ilan na yung kontratista na mga congressmen. So, yung mga dating kontratista, kontraktor, naging congressmen. At yung mga congressmen, naging kontratista. Kaya dumami ng dumami yung mga contractors dyan sa Congress. Sa Senado, wala ako narinig pa na kontraktor na senador. So pagka ganun, kita mo na agad yung conflict of interest. So talagang mamamanggal talaga yung budget natin, ang national budget. Ang nawawalan dito, yung mga kababayan natin at saka yung buong bansa kasi naiwanan tayo sa development. Lumobo yung utang, pero walang pinupuntahan yung utang. Kasi sa simpleng negosyo, sa halimbawa, sari-sari store, Ted, di ba? Gawin na nating napaka-simple yung usapan. Huwag na natin involve yung mga bangko, mga lending institution. Ang isang analogy dito na napakasimple, magtatayo ako ng sari-sari store, uutang ako sa tinatawag na paluwagan, gagamitin kong puhunan. Pero kaya ka mangungutang, gagamitin mo sa investment para pagka tumubo ka na, kumita ka na, babayaran mo yung utang mo, meron kang extra pera, sariling kayod mo na yon, sariling kita mo na. Ang Pilipinas, di ba nung araw magkano lang yung utang natin? Kaya nga nagkaroon ng yung sa automatic appropriations, wala dati yan Pero yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nagpasa ng batas noon, I think, 30 years ago, no? Na kasi nagsimulan na tayo mangutang para sa infrastructure project. At nakita naman natin, nagkaroon tayo ng NLEX, SLEX, yung Maharlika Highway. Medyo talaga naman merong nakitang infrastructure project para sa development, pero galing sa utang yon. Ngayon, dahil ang debt servicing natin, automatic, dapat bayaran. Kung hindi, mamalasin tayo sa international community. Wala namang papautang. So, nagpasa ng batas yung tinatawag na automatic appropriations law. Pero ang intention lang nung araw para sa debt servicing. Again, in the course of time, nadagdagan na yung mga provision, yung mga items sa ilalim ng automatic appropriations. Pumasok na yung IRA, at ano pa mga items. Automatic appropriation, hindi na pwedeng galawin yon kasi automatically appropriated na yon sa budget. Isa yan sa bahagi ng national ng ating budget. Again, no?
Yung isa, yung regular budget o yung program appropriation. Ito na yung laging na-insertan o kaya nare-realign. At ang isa, yung tinatawag na unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, yung unprogrammed naman, ito yung, alam mo rin ito, Ted, na pwede lang pondohan yung unprogrammed appropriation kapag may certification ang National Treasurer na merong available na pera sa National Treasury, excess, ano? Or, merong Inutang. accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa ng batas para doon sa unprogrammed appropriation, May sa source. item under unprogrammed May source, appropriation. may source ng funding na, kumbaga. Yes, yung source, oo. Pero, ang naging, nakita rin natin, pati yung unprogrammed, dinagdagan nila, di ba? Kaya nagkaroon din ng controversy itong budget natin.